Naglalakad ang lalaki sa kalye nang makita ang tindahang may karatulang Tindahan ng Diyos. Nausyoso siya kaya pumasok. Pagdating niya, may magandang anghel na nagsisilbi. "Di nga ito tindahan ng Diyos?" tanong niya. "Banal na anghel, lahat ba ng bagay ng Diyos ay binebenta niyo rito?" Sagot ng anghel, "Hindi, di namin binebenta ang mga bagay ng Diyos dito. Dito, kami namimigay." Nang tumingin siya sa istante, nakita niya ang lahat ng kaloob, biyaya at pagpapala ng Diyos. Natuklasan niya na libre ang lahat ng iyon. May mga banga ng pananampalataya, bungkos ng pag-asa, kahon ng kaligtasan at karunungan. Lumakas ang loob ng lalaki at humingi sa anghel, "Pwede po bang makakuha ng maraming pagmamahal ng Diyos para sa amin ng pamilya ko? Gusto ko rin po sana ng kapatawaran. Pakikuha rin po ng kaunting pananampalataya para sa amin ng asawa ko. Bigyan mo rin ako ng kaunting kaligayahan at maraming kaligtasan para sa amin ng pamilya ko." Kaya't gumawa ang anghel ng napakaliit na pakete ng lahat ng hiningi ng lalaki. Ang pakete ay kasya sa palad ng kanyang kanang kamay. Inilagay ng anghel ang pakete sa kamay ng lalaki. Tumingin siya at nagtanong, "Sigurado ka bang nandito lahat ng hiningi ko?" Ang pakete ay napakaliit. Ngumiti ang anghel at sumagot, "Kapatid, sa tindahan ng Diyos, hindi kami nagbebenta ng biyaya. Nagbibigay lang kami ng mga binhi. Ngayon, kailangan mong magtanim para mag-ani ng bunga." Aral ng kwento. Maraming tao ang katulad ng lalaking ito. Gustong umani sa Diyos nang hindi naman itinanim. Hindi ka aani sa buhay espiritual, pag-aasawa o anumang bahagi ng buhay mo sa Diyos nang hindi mo itinanim. Ayon sa Biblia sa Roma 14:12, bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Ibig sabihin, aanihin natin ang lahat ng ating itinanim. Kung magtanim tayo ng masama, masama ang aanihin. Kung magtanim tayo ng mabuti sa Diyos, mabuti ang aanihin. Gumagamit ang Diyos ng binhi sa buhay mo, hindi bunga. Laging maniwala sa plano ng Diyos. Alam niya ang ginagawa niya sa buhay mo. Maniwala ka lagi. Magtiwala ka sa Panginoon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ibahagi sa kaibigan at mag-iwan ng Amen kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng mga anghel ng Panginoon.